Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Zirile. Pakiramdam ko kasi, ang pangalang ito ay may halong misteryo at ganda. Parang ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ngayon. Nagsimula ang lahat sa gitna ng mainit at maalinsangang kalsada ng Quezon City. Alam mo naman dito sa QC, Ate J, hindi lang traffic ang matindi, pati ang bugso ng damdamin. Minsan ay hindi mo rin mapigilan. 26 na years old ako noon. Nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer sa isang maliit na condo unit malapit sa North Avenue. Dahil laging babad sa deadline at madalas ay tinatamad ng lumabas para bumili ng pagkain, naging matalik kong kaibigan ang mga delivery app. Isang gabi, bandang 10:00, tila hinihigop na ng gutom ang huling lakas ko sa pagtapos ng isang logo design. Nag-order ako ng paborito kong spicy chicken at large fries. Simple lang naman ang plano ko. Kumain, matulog, at magising ng maaga. Pero tila may ibang plano ang tadhana ng gabing iyon. Habang hinihintay ko ang rider, napansin kong kanina pa siyang hindi gumagalaw sa mapa. Na-traffic yata sa EDSA, bulong ko sa sarili ko. Pero makalipas ang 10 minuto, tumunog ang phone ko. Isang message mula sa rider. Ma'am, pasensya na po talaga. Na-flatan po ako malapit sa Trinoma. Pero huwag po kayong mag-alala, itutulak ko lang po ito hanggang makarating sa inyo. Ayoko pong lumamig ang pagkain ninyo. Naawa ako. Sabi ko sa kanya, Kuya, okay lang po. Huwag niyo na po madaliin. Baka mapano pa kayo sa daan. Ingat po. Makalipas ang halos 30 minuto, may kumatok sa pinto ng unit ko. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang lalaking pawis na pawis, hingal na hingal. Pero may napakatamis na ngiti sa labi. Siya si Rico. Hindi siya tulad ng ibang rider na basta na lang mag-aabot ng order. May kung anong aura sa kanya na nakakakuha ng atensyon. Matangkad siya, medyo moreno dahil sa babad sa araw. At kahit pagod ay bakas sa kanyang mukha ang pagiging maalaga. Ma'am Ziril, pasensya na po talaga sa paghihintay. Heto na po ang order nyo. Mainit pa po yan. Nilagay ko talaga sa insulated bag bago ako naglakad. Sabi niya habang pinupunasan ng noo gamit ang kanyang braso. Doon nagsimula ang lahat, Ate J. Sa halip na kuhanin ko lang ang pagkain at magsara ng pinto, inalok ko siya ng malamig na tubig. Kuya, uminom ka muna. Nakakahiya naman. Itinulak mo pa ang motor mo para lang dito. Tumanggi siya noong una, pero dahil sa pilit ko, tinanggap niya ang baso ng tubig. Habang umiinom siya, napansin ko ang kanyang mga kamay. Maraming kalyo, tanda ng sipag. Pero ang mga mata niya... Ate J, may kakaibang kislap ang mga mata ni Rico na tila nagsasabing marami siyang kwentong gustong ibahagi. Naging routine ang pag-order ko. At ang hindi ko inaasahan, tuwing mag-o-order ako, tila laging siya ang nakakakuha ng booking ko. Hindi ko alam kung coincidence lang ba o tinatabihan niya talaga ang area ko sa QC para siya ang makakuha ng order ko. Isang gabi, lumakas ang ulan. Sobrang lakas na halos hindi mo na makita ang kalsada sa labas ng bintana ko. Nag-order ako ng kape at donut para pampagising sa puyatan. Si Rico uli ang rider. Pagdating niya, basang-basa siya ng ulan. Ang kapote niya ay tila hindi sapat sa bagsak ng langit. Rico, bakit lumabas ka pa? Pwede mo namang i-cancel. Nag-aalala kong sabi,
habang pinapapasok ko siya sa foyer ng kondo ko para sumilong. Sabi ko naman sa'yo, Zirile, basta para sa'yo, kahit bagyo, susuungin ko. Biro niya, pero may lalim ang boses niya na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Doon sa maliit na espasyo sa labas ng pinto ko, habang naririnig namin ang hampas ng ulan sa labas, nagsimula kaming mag-usap ng mas malalim. Nalaman kong nagtatrabaho siya bilang rider sa gabi para tustusan ang pag-aaral ng kanyang kapatid, habang sa umaga naman ay tumutulong siya sa talyer ng tatay niya. Ate Jay, doon ko naramdaman na hindi lang ito basta transaction sa isang app. May nabubuong koneksyon sa pagitan ng isang babaeng nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng kondo at ng isang lalaking ang mundo ay ang malawak at magulong kalsada ng Maynila. Zirile, tawag niya sa akin bago siya umalis ng gabing iyon. Salamat sa kape. Pero sa susunod, kahit wala kang order, pwedeng dumaan ako dito para lang kumustahin ka? Hindi ako nakasagot agad. Ang tanging nagawa ko lang ay tumango at ngumiti. Pagkasara ng pinto, sumandal ako sa dingding at doon ko naramdaman ang wild na kaba sa dibdib ko. Alam kong delikado. Alam kong hindi kami magkapantay ng mundo sa tingin ng iba. Pero may kung anong magnetismo sa likod ng delivery app na ito na unti-unting humihila sa akin palapit sa kanya. Lumipas ang mga linggo at tila naging alarm clock ko na ang tunog ng notification mula sa app. Pero hindi na lang basta pagkain ang inaantay ko, kundi ang presensya ni Rico. Isang gabi, saktong 11:00, nag-message siya sa personal na number ko. Nakuha niya ito noong minsang nag-order ako at hindi niya mahanap ang lobby. Zirile, tapos na ang shift ko. Nandito ako sa tapat ng building niyo. May dala akong paborito mong kwek-kwek at buko juice. Pwede bang pumanhik kahit sandali? Hindi na ako nag-isip pa. Pinayagan ko siyang pumasok. Pagbukas ko ng pinto, hindi na siya naka-uniform ng delivery app. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt na hapit sa kanyang dibdib at maong na luma pero malinis. Doon ko mas napansin ang kakisigan niya. Ang mga braso niyang maskulado dahil sa pagmamaneho at pagbubuhat. At ang amoy niya na amoy kalsada pero hinaluan ng mabangong bench fix. Naupo kami sa sahig ng kondo ko doon sa tapat ng malaking bintana kung saan kita ang nagkikislapang ilaw ng Quezon City. Habang kumakain kami ng street food, nagkukwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin. Alam mo, Zirile, panimula niya habang nakatingin sa malayo. Maraming tao ang tumitingin sa amin na parang robot lang na tagahatid ng pagkain. Pero sa likod ng helmet na to, may mga pangarap din kami. Gusto kong makatapos ang kapatid ko para hindi niya kailangang dumanas ng ganitong hirap. Hinawakan ko ang kamay niya. Rico, marangal ang trabaho mo. At sa totoo lang, mas hanga ako sa'yo kaysa sa mga lalaking nakasuot ng barong pero wala namang malasakit sa kapwa. Tumingin siya sa akin ng malalim. Ang distansya sa pagitan namin ay unti-unting lumiit. Nararamdaman ko ang init ng hininga niya. Doon sa loob ng malamig na unit ko, tila nag-aapoy ang atmosfera. Zirile, nung una kitang makita na pawis-pawis din dahil sa pagdidesign, sabi ko sa sarili ko, ang ganda ng babaeng ito, mukhang kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Hindi ko akalain na papayagan mo akong mapalapit sa'yo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng pasasalamat, paghanga at unti-unting naglalayag na pagnanasa. Tumugon si Rico. Ang kanyang mga kamay na sanay sa manibela ay dahan-dahang gumapang sa aking baywang. Ramdam ko ang gaspang ng kanyang mga palad laban sa malambot kong balat, isang kontrast na lalong nagpaalab sa nararamdaman ko. Dinala niya ako sa sofa. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking table lamp, ang delivery rider at ang graphic designer ay naging dalawang kaluluwang naghahanap ng init. Bawat haplos niya ay may kasamang pag-iingat pero may kasamang gigil. Alam naming bawal, alam naming mabilis. Pero sa gabing iyon sa QC, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng aming mga puso. Sigurado ka ba rito, Zirile?
Bulong niya sa gitna ng aming paglalambingan. Rico, matagal ko na itong gustong gawin mula nung gabi na itinulak mo ang motor mo para lang hindi lumamig ang order ko. Sagot ko habang hinahawi ang buhok na humaharang sa kanyang mukha. Naging madalas ang mga gabing iyon. Nagdadala siya ng hapunan at ang panghimagas ay ang aming mga sandali na kami lang ang nakakaalam. Pero habang tumatagal, ang masayang tagpuan ay nagsimulang mabahiran ng takot. Isang araw, habang pababa kami sa lobby, nakita kami ng isa sa mga kapitbahay ko. Isang tsismisang ginang nakilala sa buong floor. Zirili? Iha, parang laging yung rider na yan ang naghahatid sa'yo ah. Hindi ba bawal ang masyadong close sa mga service providers dito? May halong pangungutyang tanong ng matanda. Ngumiti lang ako ng pilit, pero si Rico yumuko lang at mabilis na sumakay sa kanyang motor. Ramdam ko ang biglang paglamig ng hangin. Pag-alis niya, nag-text siya sa akin. Zirile, baka nakakasira na ako sa reputasyon mo. Rider lang ako, ikaw, professional ka. Doon ko na-realize na ang pag-ibig sa likod ng app ay hindi lang tungkol sa aming dalawa. Ito ay tungkol din sa mapanghusgang mata ng lipunan sa paligid namin sa Quezon City. Pero hindi ako papayag na matapos ang kwento namin dahil lang sa isang tingin ng ibang tao. Sinubukan kong tawagan si Rico ng gabing iyon pero hindi niya sinasagot. Nag-order ako sa app, umaasang siya ang makakuha pero ibang rider ang dumating. 3 araw na lumipas, wala si Rico. Hindi siya nagpaparamdam. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa pinto ko. Hindi ito ang karaniwang kumatok na malakas at masigla. Mahina ito. Tila nag-aalinlangan. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita si Rico na may dalang isang bouquet ng bulaklak na gawa sa mga ni-recycle na wire at bakal mula sa talyer nila. Zirile, pasensya na kung umiwas ako. Natakot lang ako na baka mapahiya ka. Pero habang wala ako, mas lalo kong naramdaman na hindi ko kayang mawala ka. Pinapasok ko siya at niyakap ng mahigpit. Wala akong pakialam kung rider ka o kung anuman. Ang gusto ko ay ikaw. Pero habang nasa gitna kami ng madamdaming pagbabati, biglang tumunog ang intercom ng kondo ko. Ang security guard. Ma'am Ziril, may naghahanap po sa inyo dito sa lobby. Isang lalaki. Ang sabi po ay asawa niyo raw siya mula sa probinsya. Nanigas ako. Tumingin ako kay Rico, nalito ang mukha. Ang sikretong itinatago ko, ang dahilan kung bakit ako lumipat sa QC mula sa probinsya, ay biglang kumatok sa pinto ng kasalukuyan ko. Nanigas ang buong katawan ko habang nakatitig sa intercom. Tumingin ako kay Rico na ngayon ay puno ng pagtataka at unti-unting namumuong sakit sa kanyang mga mata. Asawa Zirile? Akala ko ba mag-isa ka lang dito? Mahina, pero gumaralgal na tanong niya. Hindi ako makapagsalita. Ang totoo niyan, Ate J, tumakas ako mula sa isang arranged marriage sa probinsya. Isang lalaking hindi ko kailanman minahal, pero pilit na ipinakakasal sa akin ng mga magulang ko dahil sa utang na loob. Akala ko, sapat na ang layo ng Quezon City para pagtaguan ang nakaraan. Pero heto at nahanap niya ako. Rico, sandali. Magpapaliwanag ako. Sabi ko habang nanginginig ang mga kamay. Pero bago pa ako makahakbang, narinig na namin ang malalakas na yabag sa labas ng hallway. Sumunod ang isang malakas na katok. Hindi. Kalampag sa pinto. Zirile, buksan mo ito. Alam kong nandyan ka. Pinapauwi ka na ng tatay mo. Sigaw ng boses mula sa labas. Tiningnan ko si Rico. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa sakit, napalitan ito ng determinasyon. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ko. Zirile, kung hindi mo siya mahal, hindi mo kailangang sumama. Nandito ako. Binuksan ko ang pinto. Bumungad doon si Mario, ang lalaking pilit na itinatali sa akin. Akmang hahablutin niya ang braso ko, pero mabilis na humarang si Rico. Huwag mong hahawakan ang babaeng ayaw sa'yo. Matigas na sabi ni Rico. Sino ka ba? Rider ka lang ah? Layas, pagtataboy ni Mario.
Doon nagkaroon ng kaguluhan sa hallway. Naglabasan ng mga kapitbahay. Pero sa gitna ng tensyon, tumayo ako ng matuwid. Mario, umalis ka na. Hindi ako kailanman sasama sa'yo. At para malaman mo, ang rider na hinahamak mo, siya ang lalaking nagparamdam sa akin ng tunay na halaga ko. Hindi bilang isang bayad sa utang, kundi bilang isang babae. Tinulungan ako ng security guard na paalisin si Mario matapos kong ipakita ang mga dokumentong nagpapatunay na wala kaming legal na ugnayan at nagbabanta na ako ng harassment suit. Noong gabing iyon, matapos ang lahat ng gulo, naiwan kaming dalawa ni Rico sa loob ng unit. Tahimik. Rico, baka natatakot ka na sa akin dahil sa dami ng drama ng buhay ko. Biro ko habang pinupunasan ng luha. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng sobrang higpit. Zirile, sa kalsada pa lang, sanay na ako sa lubak. Ang mahalaga, nakarating ako sa destinasyon ko. At ang destinasyon ko ay ikaw. Simula noon, hindi na lang basta delivery rider si Rico sa buhay ko. Siya na ang naging partner ko sa lahat ng bagay. Kahit marami pa ring bumubulong sa kondo, tuwing nakikita siyang naka-uniform na paakyat sa unit ko, wala na kaming pakialam. Proud akong ipakilala na ang lalaking naghahatid ng pagkain ko ay ang lalaki ring nagpuno ng pagmamahal sa buhay ko. Ate Jay, hanggang dito na lamang ang aking pagbabahagi. Ngayon, masaya kaming namumuhay ni Rico dito pa rin sa QC at sa bawat pagtunog ng delivery app, naaalala namin ang gabing ang isang flat na gulong ang naging daan para magtagpo ang aming mga puso. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Tunay ngang ang pag-ibig ay walang pinipiling oras, lugar o katayuan sa buhay. Minsan, ang taong magliligtas sa atin sa lungkot ay ang taong kumatok lang pala sa pinto natin para maghatid ng order. Sana ay naging inspirasyon at nagbigay aliw sa inyo ang kwento ni Zirile at ang kanyang matapang na delivery rider na si Rico. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong ating pinagdadaanan dito sa ating channel. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-click ang bell icon para laging updated sa mga susunod nating maiinit na kwento. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad ng mga ka-confess. Muli, maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Tandaan, sa bawat confession, may aral na baon. Hanggang sa muli!